Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Sa totoo lang, na-atching ako. Ang panghe. Tingnan nga natin, silipin natin ng mahiwagang. So ano nakalagay? Impeach Sara, we. Gago! Ano naman to? Ano to? I-impeach. Bisa ko. Ano tong nakalagay dito? I-impeach. Ngayon nasa baba, lakyan natin Ito to, yan I-impeach ang vice-presidenteng mangungupit. Di nga. Ito pa, Quadcom. Convince a special court to try the Duterte treason. Mag-threesome na lang. Ay, sorry. Gago! Ang daming tao, no? Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun puta na parang may nagbibigayan sa gilid guys. Ayun sila ate parang nagbibigayan. Parang nagbibigayan doon sa gilid nakikita nyo ba yun Parang magkano kaya? 500, 1.5? Kung malaki bigayan dito Ay grabe, sobrang dami. Magdalo daw. Baka maglangaw to. Gago! May pa-pray-pray pa ang mga hayop, mga demonyo naman kayo. Ang daming tao guys. Pinuno nila ang Bonifacio. Sa Bonifacio ba ginanap to? Ay grabe, sobrang dami. Ang daming langaw. Gago! Itong mga tiguang na to imbis na nagpapahinga sa bahay bagay, sayang din 500 daming tao. Papasana all ka na lang sa daming tao ewan ko ba wala tayong magagawa sa sobrang daming tao Yan talaga ang buhay-buhay. Ang buhay-buhay na weather asan na kay Jeb Rivera? Eto, weather lang. So siyempre, kapag nandyan ang mga ulupong, nandyan ang leader. Ang aso na si Trililing. Sabi niya rito, baka mawala sa Duterte ang Davao. Mananalo yung mga Nograles. Baka pati sa Davao maging game changer yan. Mawala sa kanila yung Davao. Nanalo yung mga Nograles. And it will also, we can all hold Duterte. Trillanes, tama ka na. Masyado ka ng pagod. Magpahinga ka kahit minsan. Masyado ka ng pagod. Nakakawa na kami sa'yo. Umumukha ka ng tanga, Bobo lang Walang alam talaga to si Trillanes kahit kailan. Kailan ba nanalo ang Nograles sa Davao? Minsan di naman nanalo yan doon. Siraulo ka ba? Ay nako, nanggigigil ako sa'yo. Buti na lang, buti na lang. Alam mo, tag dito,
Trililing. Para malimas-masin yung utak mo to. Sungal-ngal mo dyan sa lalamunan mo. Gago! Sungal-ngal mo to, tanggal. May libag-libag ko pa to. Gusto mo, ipangamot ko pa ngayon. Tapos, yan ha. Oh, wait lang, sarap. Wait lang, doon sa bandang puwet. Maganda rito sa bandang puwet eh. Oh. Tapos sungal-ngal mo sa bunganga mo para kahit pa paano tuminu-tinu yan. Ito lang kadala-dala itong tayo. Kailan kaya makukulong? Ang tagal ng ano nito, ang tagal ng... ito, kapatid data ito ni Trililing yun. Ito yung isang lalaki, na pumatay na ang 3 katao, yan palaganapin pa ang druga, ang pulburon sa Pilipinas. Ang hirap talaga pag nagmamahal lang, pag nagmumura ang pulburon, no? Bali-balita rito ngayon, 250, lowest 250 na ngayon. Oo, lowest 250 na daw. Wala tayong magagawa dyan. Dito nga may ito, speaking of asan na yan? Nauubo ako. Asan na yan? Wait lang hanapin ko dito yun eh. Asan na yan? Nandito yun eh. Ito. Asan na yun? Oy. Asan na yan? Ito. Asan yung sinasabi ni mga PNP, no? Wala na rito. Oho! Ang dami kasing germs sa social media. Kaya tuloy nagkakaleche-leche. Alam nyo yung post kaninong isang araw nitong ni Fajardo na hindi daw maituturing na biktima ang mga gumagamit. Ay, isa lang daw, hindi daw maituturing na adik. Nakakatuwa dito kasi nga itong mga leader ng PNP ay hindi daw may tuturing na adik ang mga gumagamit ng pulburon. Ito daw ay masasabing biktima. Dahil daw, ika nga ni Marbil, yung mga nagtatrabaho, so gusto nilang ma-extend ng kanilang trabaho or overtime, kaya sila nagtitake ng pulburon. So ganyan ang first time ever in the history of the Philippines na parang kinukonsinte ng mga leader ng PNP ang pulburon. So ano pa bang natin nagpupulburon yung leader, syempre pagtatakpan ng mga bataan. Gago! Ito pa yung isang rally na naganap. Disbarment kay Duterte, panoorin. Dinudulog po natin ito sa ating mga mahal na hukom. Sila na po ang may discretion po kung ano po yung ibibigay nila na karampatang penalty habang tumatakbo po itong kasong final natin. Nananawagan din kami na isuspend, sana yung lisensya habang pending yung aming case against kay Pangulong Duterte. Naipasa na kaninang umaga ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial. Kawawa naman itong mga to. Gamit na gamit. Oy, dati si Mami wala tong lipstick Pero ngayon naka-lipstick na. Gago! Oo, tingnan mo naka-lipstick na. Ito lang tanong dyan Ito, seryoso tayo. Kapag na-disbar ba si PRRD or si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabigyan ko, mabubuhay ba yung mga kaanak niyong mga adik na namatay? Hindi, ako yung nagtatanong lamang Oo, nagtatanong lamang tayo kung ganun ba ang mangyayari. Kung babangon ba sila sa kanilang hukay, o babangon ba sila sa hukay nila, o mabubuhay sila ulit, o pag nabuhay sila ulit, mag-a-addict ba sila ulit? Kasi kakatarantaduhan kasi to.
Diba? Sila yung nagsampa ng kaso, anong pakialam niyo? Anong ano? So ganyan na lang ba kadali magpa-disbar? Hindi kasi nakakaawa yung una, yung ibang mga estudyante ngayon na kumukuha ng mga bar exam sa pagiging lawyer, pagiging attorney, biruin nyo paano hindi sila panghihinaan ng loob? Kung sa ganitong katiting na dahilan, ay wala namang patunay na sabi nga ni PRD, magsampa kayo ng kaso sa akin kung may nagawa ba akong kasalanan. Hanggang ngayon wala naman. Ang pinakamasaklap pa dito is binibigyan ng negative impact yung mga kabataan na nag-aaral bilang lawyer ngayon. Yun yung dulot nito kasi biruin mo, kung sa ganitong kadali lang magpapadisbar ka, ikawawa naman yung mga kabataan na nagpupursige, ilang taon silang nagsunog ng kilay para lang makuha yung kurso na yan, tapos kayo napakadali nyo lang ipadisbar. Pag galit kayo sa tao, ipapadisbar nyo. Ganun ba yon? Ganun ba yung dapat naming isipin? Hindi rin pwede yung mga ganyang galawan. Kasi galit kayo sa Duterte dahil namatay yung mga kamag-anak nyo dahil adik. So sa madaling salita, ipapadisbar nyo yung isang tao dahil dahil sa kamag-anak nyong adik. Sa kamag-anak nyong pusher. Gago! Ganun ba yung gusto nyo ipaiwatig sa amin? Official killings at ng mga human rights advocate sa Supreme Court ang disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya humihilig ang mga ito na suspindihin mo. Wawa naman si nanay, gamit na gamit. Talagang mga ganitong, alam nyo, minsan na, hindi ko minsan nilalat, pero yung mga ganitong style, tapos yung mga ganitong buhok. Parang kapatid to ni Franz Castro Hawig pa. Muna ang lisensya sa pagkaabogado ng dating Pangulo. Ayon kay Atty. Vicente Jaime, Tapos mga nakamas. Puta na, may pari pa Gago! Ay. May pari pa. Ang lupit ko talaga. Talagang kumuha sila ng picture ni PRRD na nakaganon Yung iba nakamas ay magpakita Topacio, may mga nalabag umano sa Code of Professional Responsibility ng isang abogado si Duterte. Kabilang dito ang ginawang pagmumura, pag-amin sa umunoy pagpatay, pambabastos sa kababaihan noong nasa House Quadruple Committee hearing at pagpresenta nito na maging abogado ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, napaka-stricto nga ng canon, sabi ko sa inyo, na hindi lang siya basta during or while practicing yung law. Sir Jay, ano bang may magiging impact nito kay BP Sara? Or ano bang magiging impact nito kay PRRD? Wala namang magiging impact to. May edad na si PRRD. Kung halimbawa, alam naman natin kung gaano kalakas ang administrasyon ngayon at itong mga to, na pwede talaga nilang maging, yung baluktot, pwede nilang ituwid yun. Yung tuwid, pwede nilang gawing baluktot yun. Ganun sila kalupit ngayon. So, para sa akin, hindi naman big deal talaga to. Naging big deal lang to kasi nga, lumabas nga dito sa balita na isa sa mga nakita nila, kaya nila ipapadisbar si PRRD dahil tatayo si PRRD bilang abogado ni Vice President Sara Duterte. So doon kasi parang pinapaiwatig nila dito na natatakot sila na maging abogado ni Vice President Sara Duterte itong si PRRD. Ganun yung lumalabas dito na sentimento nitong mga kupal na to. Gago! Oo, ganun yung nangyayari, So, pangina. Ba't ba kasi may mga ganitong tao sa Pilipinas? Ang dami na ng problema sa Pilipinas. Ang mahal-mahal na nga ng kamatis. Dumadagdag pa kayong mga hayop kayo. Gago! Nagalit Nagpamedya pa kayo. Sayang yung on air. Hayop. Na sinasabi. Ito ay talaga yung pagkatao ng abogado na tinatawag natin. At yung mga pronouncement niya, yung mga announcement niya, kami ay naniniwala na pasok siya doon, At covered siya ng mga violations ng sila. Wow. Sabi natin mga canons na yun.
Kabilang sila Yori Pasco at Rosenda Lemita sa mga complainants na kung saan naniniwala sila na nalabag ng dating Pangulo ang karapatang pangtao matapos masawi sa drug war operation. Dahil ang isang abogado po Eto, wait lang ah. Nakikita niyo yung poster. Nakalagay dito, mamamatay tao. Hindi karapat dapat sa abogado. Ito yan. Sa tingin nyo, hindi ba kayo pwedeng kasuhan sa mga ginagawa nyo dun sa tao? Pangalawa, tangina kaso to eh. Alam nyo kung bakit? Walang inilabas ng korte na nagpapatunay na itong si PRRD ay pumatay ng tao. So ito ay pambibintang, pangyuyurak sa pagkatao ng isang dating Pangulo. Kayo dapat ang unang kasuhan dahil hindi pa nga nailalabas yung kung talagang nagkasala ba itong tao na to, sinisiraan nyo na agad. Una-una sa maraming tao, pangalawa sa media. No? Dapat kayo nga dapat makasuhan kasi dito sinabi nyo mamamatay tao, pagbibintang. Hindi karapat dapat sa abogado, so hinusgahan nyo agad. So dito kaso na agad kayo, dapat kayo yung makasuhan hindi si PRRD. Siguro may pagkatulonggis yung nagmamando sa inyo kaya hindi niya alam yan. dahil ang isang abogado po ay siya po Nay, eto tanungin ko naman sa Nay. Ano pong alam nyo sa batas? Gago! Hindi, ako, wala rin akong alam sa batas. Wala akong masyadong alam dyan. Pero si Nanay ang tanungin natin, Nay, anong alam mo sa batas? Kasi kung naniniwala ka sa ganyan, ang tanong, totoo ba yan? Na may batas na ganyan. Una-una po, isa ka po sa mga sinasabing pamilya ng nabiktima ng war on drug ni PRRD. Ngayon, ang tanong dito, anong alam nyo sa batas? Kasi kung makapagsalita po kayo na alam namin, parang alam nyo talaga. So ito, papakinggan natin. dahil ang isang abogado po ay siya po ang magtatanggol ng karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ang mga mahihirap na kagaya namin na pinaslang ng wala man lang. Just lang, ba't nagsasalita ka dyan? Gago! Buhay ka naman pinaslang namin. Sabi niya, pakinggan Na kagaya namin na pinaslang ng wala. Kagaya namin na pinaslang na walang kalaban-laban. Buta na ba't buhay ka pa? Gago! Ba't buhay ka pa? Ano ka, immortal? Pinaslang kami ng walang kalaban-laban. Lalo na po ang mga mahihirap na kagaya namin na pinaslang ng wala man lang proseso hanggang sa ngayon. Bilang mga biktima, Pinaslang ng walang proseso. Ay, so ibig sabihin ng pagpatay ngayon to the process na pala. Gago! Bisa na isayusin yung script nyo. Ang pangit. Wala sa hulog. Hindi nyo masyadong tinandaan yung mga line. Naku po. Ito si nanay, nagbabasa pa Mukhang may binabasa sa cellphone. Nandun na tayong script. Play. Lights, camera, in action. malinaw na salungat sa prinsipyo ng karapatang pantao ang kanyang mga ginagawa at ginawa. Wow, palakpakan. Naka-script nga. Ang galing. Ang karapatan ng mga mamayan ang siyang dapat nananaig sa ilalim ng batas. Ang mga salitang binibitawan ni Duterte ay patunay na wala siyang paggalang dito. Para naman kay Cristina Palabay, Ayoko dyan. Hindi natin panoorin. Asawa ni Shrek. Huwag na natin panoorin yun. Asawa ni Shrek. Mga magalit yun. Si Capio na yun asan yan? Samantalang, dito tayo. Yan na, ito yung pinaka-boss nila. Mga pondo, tinapya sa ilang ahensya sa 2025 budget, hinanap ng paraan na maibalik, sabi ni BBM. Patawarin niyo ako.
Patawarin niyo kung magkakasala na naman ako. Ihahanap ng paraan na maibalik. Eh, tanga pala kayo, ba't nyo tinanggal? Gago! Boplox? Bakit nyo tinanggal? Eh, tas ngayon, mag-aaksaya kayo ng oras para maibalik. Hindi nyo muna pinag-aralan bago nyo tanggalin dun sa isang ahensya yung budget nila? Ganun na ba kayo? Ganun na ba kayo katanga? Ikaw, Marcos Jr., umayos ka. Nanggigigil ako sa'yo. Ginagawa mo na naman kaming tanga eh. Isipin mo. Babasahin ko ha. Mga pondo. Tinapyas. Sa ilang ahensya. Sa 2025 budget. Tapos, nung tinapyas, eto na yung napag-isip-isip niya. Hinahanapan na ng paraan na maibalik ni PBBM. Gago! Doon pa lang sa pagtapyas ng pondo, bakit hindi nyo yan pinag-aralan? Bakit hindi nyo yan, ba't hindi nyo yan pinag-aralan lahat dyan? Sana bago nyo tapyasin sa isang ahensya, yung pondo na yun, pinag-aralan nyo muna. Alak ng dating dito, pinapaikot-ikot nyo lang kami. Hinahanapan ng paraan na maibalik. Tanginang yan. Sino ba namang tanga? Tinapyasan mo yung pondo nun. Tapos ngayon ibabalik mo. So ibig sabihin, lumalabas dito na hindi nyo pinag-aralan. Basta nyo lang tinanggalan ng pondo yung isang ahensya. Dito ba mga barateros, i-correct nyo ako kung mali ba ako, kung tama. Isipin nyo, pondo, tinapyasan ng ang ilang ahensya. Tapos ngayon, hinahanapan ng paraan para maibalik. Anong klaseng kagaguhan to? Panoorin natin. The reason that we are doing this is inawanan natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit, the market is not being allowed to work properly. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil hanggang ngayon umayos ka nga, likot-likot mo. Gago! Contenting to, para kang kumakadyot habang nagsasalita eh. Isin mo. Play ulit. the reason that we are doing this is ginawa na natin lahat upang ibaba ang presyo ng bigas. Ngunit the market is not being allowed to work properly. Wow. Hindi nasusundan ang demand and supply curve dahil kung ako yung media, tapos ganito kalikot yung ini-interview, salap sampalin. Ganun hindi siya mapakali. Hindi natin ang ating supplier. hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. Uy, wait lang. Ay, hindi ka na may sinasabi ko eh. Ulitin natin ha. Ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin and supply curve. Dahil hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. Naku po. Gago! Nasisi pa yung mga nagtitinda. Kahit daw ibaba daw yung ano ba yun sinabi niya? Wait lang, pahinga natin. Dahil hanggang ngayon, kahit ibaba mo lahat ng inputs, kahit ibaba mo daw lahat ng imports, pero ang pagtitinda mahal pa rin. So wala kayong solusyon nun. Presidente ka, kaya mong solusyonan yun. Magdeklara ka na lahat ng
Nanak ng teteng. Kung mababa naman pala yung import bakit tinahayaan mo na magmahal yung paninda? Ay, naku po. Presidente ka, Marcos. Hindi ka mayor. Naku po. Ba't ba binigyan tayo ng ganitong presidente? Import. Mababa naman pala import. Ayon yan sa kanya. O siya na nagsabi niya na mababa yung import. So, kung may mga nagtitinda sa mga merkado or saan man yan na mahal, magdeklara ka na babaan. Nasabihin mo na, oy, ganito, mababa na yung import ng mga bilihin natin. Nakakuha tayo ng mababang import ng mga bilihin natin. So kayo na mga nagtitinda, sumunod kayo sa kaya ng presyo na magbigay sana ang Office of the President ng panukala or utos or kautusan na sa ganitong presyo nila ititinda yung mga bilihin dahil mababa nga yung import. Alam nyo minsan, ito yung sinasabing maganda pakinggan, pero pag binusisi mo, walang laman. Ito to, tinan mo, hindi natin nabusisi ito. Mirin mo sinabi niya, mababa import. Pero mataas daw yung tinda. Ikaw presidente, pwede mo naman pag-utos na babaan yung pagtinda palagi nga kayong nag-survey sa palengke. O ba't hindi nyo gayang gawa ng paraan yun? Ay naku. Ang pagbenta pa rin, mataas pa rin. Hindi na mapipigilan ang pagdedeklara ng food security emergency. O, diba? Mababa yung import Ikaw na mismo nagsabi, mababa import. So, anak ng teteng. Anong question kung hindi mo ba kayang kontrolin yung mga tao? Hindi mo kayang kontrolin yung mga... Ito na lang Una-una. Kasi ang gustong palabasin dito ni Marcos Jr. Sisihin ng taong bayan yung mga nagtitinda sa palengke. Iyang mga yan, hindi naman yung 100 tumpok Tamban pala. Oo nga, tumpok nga. Sana nung nagtitinda ako dati ng isda, 20 tumpok Ngayon, 100 na. Hindi kaysa ganito, hindi natin kailangan sisihin dito. Yung mga nagtitinda sa mga palengke, kung saan man yung mga produktong yan, isda man, gulay, or ano pa. Alam nyo, magbababa naman ang mga presyo yung mga yan kung mababa rin ang kuha ng import. Halimbawa, mababa kuha nila, di mo magbababa sila ng presyo. Ngayon, kung hindi ma-maintain yung pagtaas ng presyo, magdeklara ka. Ikaw presidente. Kung ako presidente, di ako nagdeklara. Sabihin na naman ng basher dyan, ang galing mo magsalita, hindi ka kasi presidente. Gago ka pala sinabi niya na mismo na mababa import. So, may posibilidad at pwedeng mangyari na babaan din yung tinda. Ganun lang yun, tanga. Tulunggis ang buti. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginawa na ng gobyerno ang lahat upang mapababa ang presyo ng bigas, ngunit mataas pa rin ang halaga nito sa merkado. Kaya naman... Tanginang yan. But kaya ganito to si Marcos. Ito nung pumunta to ng Tacloban, sinisi niya ang dalawang presidente. Si Noynoy Aquino tsaka si Rodrigo Roa Duterte. Na kesyo, hindi daw 100% pa ang nagagawa sa Tacloban sa nangyaring sakuna sa Yolanda nung Yolanda. Ang hirap hirap lang magsalita Ang hilig niya manisi, no? O ngayon, yung mga vendor ang sinisisi niya. Kasi daw hindi daw mapigilan ng pagtaas ng pagbenta. Magdeklara nga kayo. Nasa batas naman yan At nasa inyo naman yung kapangyarihan na magdeklar kayo na yung mga nagtitinda sa
sa palengke, magbaba na ng presyo kasi nga sabi mismo ni Bongbong ito sa interview na to na mababa yung import. So kung mababa naman pala yung import ng mga produktong yan or prutas, gulay, karne, isda, natural na magbababa yung mga tinda. Ngayon kung nagmamatigas sila, magpaulit-ulit na eh. Magdeklara kayo na magbaba ng presyo sila, mababa na import, ba't mataas pa sila magtinda? Kaso sila dyan. Ewan mo ba rito? Mapipilitan anya ang pamahalaan na gumawa na ng hakbang na tiyak na makapagpapababa sa presyo ng bigas. Puta na, 3 years ka na, ngayon ka palang napag-isip na gagawa ng hakbang? Gago! Ano, na-stress ako guys. Na-stress ako. Ang tagal-tagal na naming inihiling na bumaba ang presyo ng bigas, ng karne, ng gulay, ng isda, ng manok. Tangina, shabu lang nagmumura eh. Anak ng teteng naman. Tapos ngayon, papakinggan natin Marcos Jr., ginawa na ng gobyerno ang lahat upang mapababa ang presyo ng bigas, ngunit ginawa na daw yung lahat. So ibig sabihin, wala na talagang chance. Tapos mataas pa rin ang halaga nito sa merkado. Kaya naman mapipilitan anya ang pamahalaan na gumawa na ng hakbang. Kaya mapipilitan. Tangina, napilitan pa kayo. Na gumawa ng hakbang ang ahensya na na pababayin ng anong gagawin niyo hakbang? Anak ng teteng, 3 years ka na eh. Ngayon ka palang gagawa ng hakbang. Tapos next year, doon pa lang yung pinaka, pagtapos ng termino mo, yun na yung pinaka last update doon sa, yun yung pinaka huling desisyon sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Anak ng teteng naman. Buisit, diba? Bang natiyak na makapagpapababa sa presyo ng bigas. Isa na nga rito ay ang pagdedeklara ng food security emergency na posibleng ideklara sa susunod na linggo. And so we have to force that price down and we have to make sure that the market works properly, na walang friction cost na nangyayari dahil sa sari-sari iba't ibang bagay at yung iba't illegal, kaya ito nang iniimbestigahan ngayon ng Kongreso. Sa ilalim ng bagong naisabatas na Agricultural Tarification Act, ang Department of Agriculture sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council ay maaaring magdeklara ng food security emergency upang masolusyonan ang kakulangan ng supply o hindi pangkaraniwang pagtaas ng halaga ng bigas. Dahil sa food security emergency, papayagan ang National Food Authority na ilabas nito ang mga nakaimbak na bigas sa merkado. Samantala, inilarawan naman ng Pangulo ang 2025 national budget na suboptimal o mababa sa kinakailangan ng gobyerno. Perhaps the budget as was passed, you could describe it as suboptimal, but we are remedying that situation. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ilang mga sektor na may kakulangan ng pondo ang hinahanapan na ng paraan ng gobyerno upang mapunan. Ito ay upang maiwasan na rin ang malaking problemang maaaring idulot ng kawalan ng budget. Panginang yan. Gago! Ngayon palang gikilos. Ayop na yan. Ang dami niyong tinapyasan na ahensya ng gobyerno, mga budget dyan, na inilagay nyo sa walang kakwenta-kwenta, sa mga ayuda na yan. Tapos ngayon mag-aanap kayo ng paraan, hindi pa ni bagong problema nyo na naman. Anak ng teteng, hindi nyo kaya bang gawin ng isang trabaho ang dalawang trabaho sa isang solusyon? Simple lang yan Hindi ko tatanggalan ng pondo yung ibang ahensya. Pag-aaralan ko muna. Ba't ko pa ibabalik dun?
Napag-aralan ko na wala talagang kwenta yung bago tsaka ang pinakamagandang gawin dito is pag-aralan yung pondo ng ilang ahensya tsaka tanggalan ng pondo. Kaya anak ng Tetin, tatanggalan mo muna ng pondo bago ka mag-isip. Ano yun? Gago! Anong klaseng ano yun? Anak ng Teting na, pinagluloko nyo ata kami. No, ito pa isang nakakabwisit na balita. PBBM muling nagpanggap. Ha? PBBM muling nagpanggap. Nireject daw ha. Ayaw ng presidente ang impeachment. Pero yung mga iba doon, yung mga bataan niya, tuloy-tuloy. Kanino kami maniniwala? Marcos, please stand up. Gago! But I still think that even if Congress is mandated to process these, Congress doesn't have, the House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once these impeachment complaints are filed. But I don't think that now is the time to go through that. Muling tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ideyang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, tama ang pananaw ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na hindi makatutulong sa bansa ang ganitong hakbang. Sa social media post ni JPE, kinwestiyon nito kung kaya bang amyendahan ng isang religious organization ang konstitusyon o suspindihin ang mga probisyon nito sa pamamagitan ng dami ng kanilang miyembro o kung nakahanda ba ang gobyerno na isakripisyo ang rule of law para sa isang tao o grupo ng mga tao. Iginiit ni Enrile na legal na proseso ang impeachment batay sa konstitusyon at malaking pinsala ito kung susundin ang lohika sa ginawang rally ng isang religious group. Well, JPE is one of our best legal thinkers in the country. And he is right. There is a consequence to. There will be a precedence, and it will be very problematic. Naniniwala naman ang dating Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration na sa kabila ng tila mabagal na pag-usad ng mga reklamo laban kay VP Sara, isusulong pa rin sa Kamara ang mga hakbang upang mapatalsik ang Vice Presidente. Tuloy yan. Tuloy. Kaya lang yun. Medyo i-postpone muna natin. Postpone. Hindi mo sabi nila. Pero kasi takot yata na gano'ng katagal? Baka naman 2027 na. Pero tutuloy nila yan. Unless there will be a change of present dispensation. Duda naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List. Yung iba talaga dyan, alam nyo, aminin nyo sa hindi, takot talaga din sila. Kasi siyempre, katulad yung ibang mga congressman dyan, siyempre, nabawasan, wala na nga sa kanila ang KOJC. Wala na sa kanila ang INC. Ang boboto na lang sa kanila, NPA. So saan sila kukuha ng boto? Depende na lang kung yung sa Comelec magkatotoo yung panaginip ko na yung mga balota doon yun ang gagamitin sa pandaraya. Depende na lang panaginip lang naman yun. Malabo naman magkatotoo yun. Diba? So, yung iba talaga medyo medyo takot kasi nga magbubutuan. So, apektado din sila. Kaya tama naman din yung sinasabi ni Attorney Sal Panelo na medyo nag-aalangan yung iba dyan at kukunti lang talagang susuporta dyan. Is Representative Franz Castro. Ito naman si Franz Castro. Ito yan, kamukha niya kanina nagrarally dun Kaya medyo ilag ako sa mga ganyang hairstyle Alala ko si Franz So ito naman si Franz Castro, isa din tong tinatawag na puppet. Alam niyo ito yung ito yung pangako. Nakikita ko ito yung pangako sa kanila na ganito, nakipagsanib puwersa kayo sa amin. Kasi first time in history na nagkabate ang Pulangaw at ang Dilawang Tae.
Pare silang mabaho eh. Pulangaw, mga langaw yun. Ito, mga tae. So ngayon, nagsanib puwersa na sila. Oo, di ba? So, etong si malamang yan ang pangako. Sige nga ito, hayaan namin kayo sa gusto nyong gawin. I-impeach nyo si Sara, durugin nyo si Sara. Pagtulungan natin si Sara, bahala kayo. Apurba natin yung impeachment na yan. Ngayon, eto dyan. Kaya itong si Marcos, tinatawag na sala sa init, sala sa lamig. Siyempre, lagi namang technique niya na yan kaya nga natin naboto yan, ganyan yung technique niya Kaya kunwari, aping-api, kunwari walang alam. Kunwari, aping-api siya sa lahat ng bagay. At kunwari, bisprin siya, no. Diyan na tayo niya dinala Diyan tayo nadala ng mga tsupulangkot baby ko mo ni